Si Gerlog at Gretari. Noong unang panahon, may isang hari kasama ang kanyang reyna at kanilang anak na prinsipe sa isang masayang kaharian. Wala sila ni isang problema sa mundo. Ngunit nagbago ang lahat ng ito ng isang madilim na gabi. Isang dragon ang umatake sa palasyo at dinakip ang batang prinsipe. Lumipad ng mabilis at malayo ang dragon papunta sa kanyang lungga. Ngunit nadambangan ang paglayo nito ng pinunong militar ng kaharian sa mga bundok. Nakatakas ang takot na dragon at naiwan ang batang prinsipe. Dinala ang bata sa harap ng hari ng mga bundok. Sino ka, munting bata? Saan ka pa nang galing? Sa malayong lugar. Ako po ay si Gretari. Ang aking ama ang hari ng Goland. Napakalayo nga talaga ng kahariang iyon. Magpapadala ako ng mensahe na ikaw ay ligtas dito sa kaharian ko. Sa ngayon, dito ka muna tumuloy sa amin. Salamat po inyong kamahalan. Ang hari ng mga bundok ay nagpadala ng maraming mensahe sa hari ng Goland. Ngunit sa bawat pagkakataon ay hinaharang ito ng dragon gamit ang kanyang mahika. Pagkatapos ng 10 mensahe at walang naging sagot mula sa hari ng Goland, ang hari ng mga bundok ay nagpasyang ampunin ng batang prinsipe bilang kanyang anak. Aba, napakagandang ideya nito, aking kamahalan. Ang prinsipe ay isang mabait na bata at magiging isa siyang mahusay na hari para sa ating kaharian. Mangyari na rin noon na ang pinuno ay may isang anak na nagngangalang Gerlog. Siya ay isang maganda at matalinong babae na may alam din sa mahika. Siya at si Prinsipe Gretari ay naging magkaibigan at di nagtagal ay natutong umibig sa isa't isa. Gerlog, di pa ba natin sasabihin sa mga magulang natin na magpapakasal na tayo? Mag-isip ka nga, Gretari. Ikaw ay prinsipe at kailangan kang ikasal sa isang prinsesa. Alam mo, ako at ang aking ama ay hindi naniniwala sa tradisyong yun. Ikaw ang tanging reyna ng aking puso. At hindi ako magpapakasal sa iba. Ang hari ng mga bundok at ang kanyang pinunong militar ay labis ang ligaya sa pagsasamang ito. At pinlano ang pag-iisang dibdib nila Gretari at Gerlog. Ngunit may ibang plano para sa kanila ang buhay. Naglatag ng sumpa ang dragon sa kaharian. At dinakip pareho si Gerlog at Gretari. Sa wakas, napasa akin ka rin, Prinsipe Gretari. Anong kailangan mo sa akin? Kailangan ko ng anak ng isang hari na ipinanganak sa bilog na buwan sa ilalim ng buwan ng dragon at isakripisyo ito sa apoy upang katakutan ng mga nilalang ng buong mundo. Ikaw ang prinsipeng iyon at ngayon isasakripisyo kita sa apoy at ako ang magiging pinakamalakas na dragon sa buong kasaysayan ng tao at mundo. Pakawalan mo ko dito. Isa ka lamang dambuhalang ibon at makikita mo kung anong kaya kong gawin sa espada mo. Oh, talaga? Sige nga. Labanan mo ko! Gretari, hindi ka makakatagal sa laban na ito dahil gagamitan ka niya ng mahika. Doon, sa mesa, may isang kahon ng mga abo. Dalhin mo sa akin ito habang nakikipaglaban ka. Tapos kalagan mo ako at dumikit ka sa akin. Ako na ang bahala. Kaya, gaya ng ibinili ni Gerlog, kinuha ni Gretari ang kahon ng mga abo at dumikit sa kanya. Ginamit ng dragon ang kanyang tungkod at bago pa man nito tamaan si Gretari ng kanyang mahika, isinaboy ni Gerlog ang abo sa sarili at kay Gretari. Nawala silang lahat sa kuweba ng dragon. At pagkatapos ay napadpad sila sa gitna ng karagatan. Parehong nagbago ang kanilang anyo bilang mga balyena. Mabisa ang pag-atake ng mga balyena sa dragon hanggang sa hindi na makapalag ang dragon at natapos na ang laban. Lumangoy si Gretari at Gerlog
papuntang Pangpang na pagod at bumalik sila sa dating anyo. Paano nangyari lahat ng yun? Takot ang mga dragon sa tubig. Mananalo lang tayo sa kanya kapag dinala natin siya sa gitna ng dagat. Pero saan tayo patungo pagkatapos nito? Saan ang kaharian natin? Ang ating kaharian ay nasa kabilang dako ng mundo. Ang pinakamalapit na kaharian mula dito ay ang Goland, ang kaharian ng iyong ama. Talaga? Gaano kalayo ito? Kaya kitang dalhin doon kaagad. Pero ipangako mo sa akin ang isang bagay. Kahit anong hiling mo, Gearlog. Kahit anong mangyari, hindi ka titigil para uminom ng tubig. Kapag nangyari yun, malaking kamalasan ang mangyayari sa atin at dadalhin natin ito dahil ang mga abong ito ay may dalang angking kadiliman. Huwag mo itong bibitawan kahit kailan. Pag binitiwan mo, malilimutan mo ako hanggang ang pakakasalan mo ay itapon ito. Di ko maunawaan. Kahit anong mangyari, hindi ako titigil para uminom ng tubig. Pag kinalimutan ko yun, mamalasin tayo pareho ng gusto. Hindi ko bibitawan ito. Kahit kailan, pag binitiwan ko to, makakalimutan ko ang alaala mo hanggang itapon ito ng mapapangasawa ko. Sinong asawa, Gearlog? At paano naman kita makakalimutan? Ikaw ang pakakasalan ko at walang iba. Ito ang kakaibang mga paraan ng mahika, Gretari. Basta gawin mo lang ang mga ito, pakiusap. Pangako sa'yo, gagawin ko mismo ang lahat ng mga habilin mo. Hindi ako magtatagal. Hihintayin kita dito. Pagkatapos, nilagyan ni Gearlog ng abo si Gretari. At sa isang iglap, ay nasa harap siya ng malaking tarangkahan ng palasyo ng hari ng Goland. Nandito lang pala ang palasyo. Pupunta na ako doon. Ngayon din. Ang mga pintuan ng palasyo ay mukhang malapit lang. Ngunit kahit anong lakad ang gawin ni Gretari, hindi niya maabot ang pasukan nito. Mistulang ilang oras na siyang naglalakad. Parang milya na ang inabot, ngunit hindi niya talaga marating ang tarangkahan. Mataas ang araw, at si Prinsipe Gretari ay pagod na at nauuhaw. Lumabis ang kanyang uhaw at kanyang nakalimutan ang mga ipinangako niya kay Gearlog. At pagkarinig niya ng tunog ng batis, nilapitan niya ito. Kung wala ang tubig na to, mamamatay ako. Ikaw ba yan, anak ko? Ama! Oo, ako nga ito. Oh, mahal kong anak. Lubos kaming nangulila sa'yo. Matagal ko na tong inaasam, ina. Salamat at bumalik ka. Pumaroon tayo sa palasyo at tayong lahat ay magdiwang dahil ang aking anak, ang prinsipe ng Goland ay nagbalik na. Ang buong kaharian ay nagdiwang. At dahil ginawa ni Gretari kung anong ipinagbabawal ni Gearlog sa kanya, sa pag-inom ng tubig ay nalimutan niya ang kwintas. Nalimutan niya ang lahat ng mga alaala nila, pati ang sa mga bundok. Ilang araw naghintay si Gearlog sa kanya at nang di na bumalik si Gretari, ay kinutuban na siya sa maaaring nangyari. Kinalimutan ako ng mahal kong prinsipe. O inang hangin, anong aking gagawin? Ang buhay minsan ay kakaiba at mayroong mga liko. Ang iba ay mabuti at iba'y masama. Ngunit huwag malungkot dahil palagi itong umiikot. Pagkarinig kay inang hangin, naglagay si Gearlog ng abo sa sarili. At natuntun ang batis kung saan sumalok ng tubig si Prinsipe Gretari. Nakita niya ang kwintas niya at kinuha ito. Tapos ay nagtungo siya sa kaharian. Nagsimula siyang humanap ng trabaho. Nandito po ako para maghanap buhay.
May maitutulong po ba ako sa inyo? Oo. Mukhang listo ka at bata pa. Kailangan namin na magbabantay ng mga kwadra at mga alaga. Pwede mong gawin yon kung gusto mo. Ay, opo! Ipakita niyo lang po sa akin kung anong kailangan kong gawin at gagawin ko po ng mabuti. Pangako yan! Mabuti kung ganon. Halika. Ipinakita ng anak ng mga ngahoy kay Gerlag kung anong dapat gawin. At madaling natuto si Gerlag sa kanyang trabaho. Na ikinatuwa naman ng pamilyang mga ngahoy. Nilinis si Gerlag ang mga bahay ng hayop at mga kwadra. Pinastol niya lahat ng mga baka sa loob ng gubat. Inayos ang kanilang mga pagkakatali. At nakagagawa na rin ng sakayan sa kabayo. Dinadayo siya ng mga nangangabayo para sa mga ito. At siya ay naging tanyag sa kaharian. Isang araw, habang nangangabayo si Gretari sa gubat, at nagpapastol naman si Gerlag ng baka. At nalaspag na ng husto ang pamalo ng kabayo. May maitutulong ba ako, kamahalan? Naku, mukhang natuluyan ng pamalo ko eh. Pumunta tayo sa aking gawaan. Kaya kong gumawa ng bagong pamalo. Talaga? Ikaw ba ang tanyag na tagagawa ng upuan sa mga kabayo? Hindi ko po alam kung tanyag nga ako aking prinsipe, pero alam kong gumawa ng mga upuan sa kabayo. Walang kahit anong alaala si Gretari kay Gerlag at sumama siya rito sa bahay ng mga ngahoy. Kung saan ipinakita niya ang kanyang galing sa paggawa. Narito po ang kailangan niyo, prinsipe. Salamat! Napakaganda nito! Magkano ang ibabayad ko sa'yo para dito? Kung gusto niyo akong bayaran, ipangako niyo na lang na kapag ikaw ay kakasal na, ako ay imbitado sa inyong kasalan at ako'y makakasalo sa inyong handaan katabi mo. Medyo kakaiba ang iyong hinihiling. Ngunit pinapangako ko na tutuparin ko ang iyong kagustuhan. Kailangan bang ikasal ang prinsipe sa isang prinsesa? Sa alam ko, ito ang tradisyon. Di mo natatanong, tutungo ako sa kabilang kaharian bukas upang maghanap ng nobya sa 7 prinsesang naroon. Salamat ulit sa pamalo. At kinabukasan, pumunta si Gretari sa kabilang kaharian. At katulad ng tradisyon, pumili siya ng pinakamagandang dalaga bilang mapapangasawa. Idaraos ang kapistahan sa Goland. Ang napiling prinsesa ni Gretari ay masama ang ugali at agad niyang naisip na hindi niya talaga gusto ito. Umaasa kang pasakayin ako sa ganitong klaseng bangka? Napakapangit naman ito. Hindi ito isang bangka, ito ay isang barko. At gaano ba kaganda dapat ang isang barko? Kung alam ko lang na pangit ang panlasa mo, di sana hindi na lang ako pumayag magpakasal sa'yo. Umalis na nga lang tayo. Nakarating ang prinsipe at prinsesa sa Goland. Ngunit hindi pa rin nasisiyahan ng prinsesa. Napakaliit pala nitong palasyo nyo. Hay! May 1,000 kwarto rito. Ilan pa ba ang kailangan mo? Ang pangit nito at ang liit. At dumating na ang araw ng kasalan. Tulad ng pinangako, inimbitahan ni Gretari si Gerlag at pinaupo niya ito sa kanyang tabi sa handaan. Hindi ito nagustuhan ng prinsesa. Sino naman itong babaeng nakaupong kasama natin? Siya ang tanyag na gumagawa ng mga upuan sa kabayo ng Goland. Ano? Pinaupo mo ang isang ordinaryong trabahador kasama sa hapag natin? Magpakaayos ka nga. Ang lakas ng loob mo! Mukhang nakakagulo yata ako sa inyo. Mabuti sigurong umalis na ako. Wag! Pinangakuan kita. Tanggapin mo na lang ang regalong ito, prinsipe. Isuot mo ito sa iyong leeg at tatanawin kung tinupad mo na ang iyong pangako. Oo naman. Huwag mo itong bibitiwan kahit kailan. Pag binitiwan mo ito, malilimutan mo ako hanggang ang pakakasalan mo ay itapon ito. Sinong magsusuot ang napakapangit na kwintas na yan?
Gerlog, ikaw nga ba yan? Naaalala mo na ba ako? Oo, mahal, patawarin mo ako. Hindi ako nakinig sa mga bilin mo. Ano itong nagawa ko? Ano itong nangyayari? Una, inimbitahan mo tong babaeng ito sa ating kasalan. Pagkatapos pinaupo pa siya dito sa ating hapagkainan. Pagkatapos pinasuot pa sa'yo, ang pangit na kwintas na yan! Ang laking insulto! Pwes, prinsesa, kung talagang naiinsulto ka sa pangit na kaharian at pangit na palasyong ito tulad ng sabi mo, siguro dapat mong pag-isipan kung papakasal ka sa aking anak. Ay, oo! Gusto kong bumalik sa aking ama ngayon din. At hindi ko na itutuloy ang kasalang ito. Naintindihan niyo? Maaaring labis na ikalungkot ng anak ko ito. Pero ipapahanda kong ipahatid ka pabalik sa kaharian ng tatay mo sa aming pangit na barko, agad-agad. Naku, buti naman. Hindi siya kawalan para sa kahit na sino dito. Sino naman ang magiliw na dalagang ito? Siya ang aking tinatangi, ina. Ang babaeng nagsauli sa akin sa inyo ng buhay. At ikinuwento ng prinsipe ang lahat ng nangyari at ang naging buhay niya sa bundok. Ngunit hindi po ako prinsesa, kamahalan. Sinong nagsabi na ang prinsipe ay nararapat lamang sa prinsesa? Dapat ikasal ka lamang sa taong mahal mo. At kita kong mahal na mahal ninyo ang isa't isa. Kaya, ang hari ng Goland ay inimbita ang hari ng mga bundok at ang kanyang pinunong militar. At ang kasal nila Gerlog at Gretari ay idinaos sa marangya at masayang salo-salo. Hindi na sila naghiwalay kahit kailan. At masaya silang namuhay magpakailan paman.